morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayat sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, akala mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 71 na mga comments. Nandyan rin si Lina Sabado. Meron siyang 33 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan rin si Rosby. Meron siyang 34 na mga comments. And Marilyn Ostria Ramirez. Meron siyang 19 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan naman natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Maria Medesiplon, RNMSN 2006 from Los Angeles. Kasama rin natin si Walter Romano from New Jersey. Goyong G.I. Joe from California. Nandyan rin si Emmy Mapalad, Florifigo Mapak, Moonflower. Shoutout natin si Joan Pingi from California. Hi to Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan rin si Ma'am May Dunes. Hi to Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Monet Moromio. Edison Sotelo from La Union. Maria Marilyn Embido Bautista. And hi to Jocelyn Salcido. At syempre, hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin at yung mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, kumusta nga pala tayo, no? Nung last Wednesday night, debate doon sa Senado mga kabayan ko tungkol sa impeachment trial kay Sara Duterte. Kumusta tayo? Ako, high blood talaga eh. Ang daming na high blood makabahan ko. Talaga nag-flooding yung Facebook, no? Pati yung YouTube. Kasi nga dito sa ginawa ng 19 senators ito na mga gonggong na walang malasakit sa taong bayan, hindi niisip yung mamaya Pilipino kasi nga in-archive nila yung trial kay Sara Duterte makabayan. Kasi nga diba yun po ang motion ni Marcoleta. At saka nakakainis rin kasi yung mga DDS senators makabayan ko, diba meron pong nag-viral na picture, yung post ni Bato de la Rosa na sila ay tumawa noong nagsalita na itong si Marcoleta makabayan. Diba taong-tao talaga eh. Very smiling. Kasi alam na ho nila ang mangyayari at sa kadesisyon ng Senado makabayan. Alam na alam yan. Parang naglaro na lang ho sila makabayan. Nilaro nila yung 5 na mga senator, na mga botehing senator. Kasi yung mga botehing senator makabayan ko, sila yung nag-decide na na hindi dapat i-dismiss yung trial kay Sara Duterte. Sila, 'di ba, si Senator Santiveros, sila si Tito Soto, sila si Lacson, si Kiko Pangilinan, and also si Bam Aquino makabayan. So sila doon ang hindi pumayag na i-archive
yung impeachment trial kay Sara Duterte. Gusto talaga tayo na dapat umpisahan na yung impeachment trial kay Sara Duterte, mga kabayan. At syempre, yan pong panawagan ng taong bayan. Kasi nga 'di ba, majority ng mga Pilipino gusto talaga makita yung mga ebidensyang nilatag or inihain ng Kamara at saka ng mga nag-file ng kaso dito kay Sara, Makabayan. We deserve to know at dapat makita natin yung mga ebidensya, Makabayan. Pero ang nakakalungkot dito kasi yan po ay pinigilan ng mga senador, yung 19 senators na kung saan before pa pala nag-umpisa yung debate doon sa Senado, makahaban ko, sila po ay nakikipagkita kay Wang Zelian, yung ambasador ng China, makahabayan, or ambassador to the Philippines. Di ba nakikipagkita sila, makahabayan? Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan doon? Or magkano kaya? So morning na morning, before pa yung debate, makahabayan, nakikipagkita sila si Chis Escudero at saka yung iba mga senator doon kay Wang Zelian. Baka siguro natanggap na. O baka siguro pinakain, makahabayan. Kaya yun kaagad ang biglang naging desisyon, pati nga sila si Tulfo, makahabayan. Di ba akala ko nilang Tulfo, sila ay mag-no na i-dismiss yung trial kay Sara Duterte. Pag-akala ko kasi nga di ba nung previous days, makahabayan, nung sila ay in-interview, according sa kanila, napabor sila na ituloy yung impeachment trial kasi marami na daw mga Pilipinong naghihintay, makahabayan. Pero ano ang nangyari? 'Di ba nag-iba bigla Siguro pinakain na rin, makabayan, na mga gunggong talaga 'Di ba kawawa ang mga Pilipino, kawawa talaga ang taong bayan. Noong time po ng debate, makabayan, ang daming mga tao sa labas ng Senado. 'Di ba ang daming nag-rally, ang daming tao talaga Kasi nakita ko doon sa live, sa vlog nila ni Takero, nandun sila si yung vlogger ng bayan, yata ang kanyang name, makabayan. Nandun sila. Siyempre, yung mga grupo nila ni Insurrecto, nandun sila lahat. At saka yung grupo rin po nila ni Engelberto, yata ang kanyang name, makabayan. Yung abogado po na vlogger, nandun sila. Nag-vlog, makabayan. Tas ang daming tao. Pero hindi man lang pinakinggan ni Chis, makabayan, no? Gunggong talaga Walang malasakit sa taong bayan. At saka ang goal kasi ng mga DDS senators para i-terminate yung impeachment trial kay Sara. At saka para ibaon na sa limot yung trial kay Sara Duterte, makabayan. Yun naman kasi ang goal at saka mission ng mga DDS senators, makabayan. So nakatawa kasi dito, hindi pa nag-start yung debate, mag-start pa lang, makabayan. Meron kasi nakapag-post ng picture na nag-Thanksgiving pala itong si Sara. Ang ibig sabihin, alam na niya ang mangyayari, makabayan, or yung magiging desisyon ng Senado. 'Di ba? Nilaro na lang nila ng taga-Senado, makabayan. Kasi alam na ni Sara na siya talaga dito ay puprotektahan ng mga DDS senators. In-spoiled kasi ng mga DDS senators itong si Sara, makabayan. 'Di ba? Alam na niya ang nangyari. Tapos meron pa sinabi si Sara, makabayan, na gusto niya talaga ng bloodbath. Sabi niya, I wanted a bloodbath, but unfortunately, wala na ito sa ngayon. O 'di ba gusto niya daw ng bloodbath? Mag-bloodbath siya. Gusto niya ng bloodbath. Pero meron siyang 16 lawyer, makabayan. Tapos meron siyang 19 senators plus 13 na mga Supreme Court justices, makabayan. Gusto niya ng bloodbath pero dami siyang protector, makabayan. Nakakatawa talaga Ganyan pala ang nanay ninyo. Ganyan pala yung manang inday ninyo. Gusto ng bloodbath pero ang daming protector, ang daming nabili na protector. 13 Supreme Court justices, 'di ba? Meron pang 16 senators, 16 na mga lawyers, tapos nandiyan rin po yung 19 senators. 'Di ba? Ganyan ba ang gusto mag-bloodbath? I don't think so. Yan lang po ay drama, makabayan. Tapos sabi pa niya andito kay Amy Marcos na maraming salamat daw sa Panginoon. Sino kaya yung sinasabi niyang Panginoon, makabayan? So before tayo magpatuloy sa ating mga talakayan and also mag-react tayo dito sa mga nangyari sa politika, makabayan, dito rin po sa impeachment trial kay Sara, ipapakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Patay na pero hindi pa raw nakalibing ang sinantabing muna ng Senado na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila niyan, posible pa raw na muli itong buhayin.
Wala ng impeachment trial na mangyayari sa ngayon. Sa botong 19-4-1, ini-archive o isinantabi na ng mga senador ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mga senador na bumoto pabor sa pagpapa-archive ng kaso, kailangang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case. Immediately executory din kasi ito o kailangang agad na ipatupad. Giit ni Senator Amy Marcos may tuturing ng patay ang impeachment pero pwede pang mabuhay ulit. Dead, but it's not really buried. Pwede naman hugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pero sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, hindi madaling buhayin ang pinatay na. Sabi ng mga kasama ko, wala nga restriction. Pero hinangkay. O, ano ibig sabihin mo? Mahirap ng bunutin yun. Base sa desisyon ng SC, void ab initio o wala nang bisa simulat sa pool ang impeachment, kaya wala raw talagang jurisdiction dito ang Senado. Yan ang naging basihan din ni Senate President Jesus Cordero, kaya siya bumoto pabor sa pag-archive nito. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. Bukod kay Escudero, yes vote din ang mga magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mark at Camille Villar. Gayon din sina Senator Mig Zubiri at Rodante Marcoleta, pati ang Duterte Bloc ni Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Tutol sina Senators Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Tito Soto. Nag-iisa namang nag-abstain si Senator Ping Lacson. Nakatext naman daw ni Senator Amy si VP Sara matapos ang desisyon ng Senado kagabi. Basta, salamat sa Panginoon. Sa ngayon, nakasalalay sa magiging desisyon ng Supreme Court sa apela ng Kamara kung mabubuhay o tuluyan ang ililibing ang impeachment case ni VP Sara. Sabi ni Sara Magkabayan, salamat daw sa Panginoon. Sino kayang Panginoon niya ibig sabihin? Si Amy Marcos ba? Kanyang ibig sabihin? Or yung si Kiboloy? Or yung si Digong? Ang ibig sabihin na Panginoon Magkabayan, di ba? So ngayon, ito kasi mga DDS happy. Alam niyo ba na na-party sila kagabi Magkabayan? Kasi party talaga doon sa kanilang live, no? Happy kasi wala na daw mangyayari na impeachment trial kay Sara Duterte Magkabayan. Hindi nila alam na in-archive lang. Hindi nila siguro natindihan Magkabayan na yung in-archive po yung document, pwede naman niyang hugutin anytime kapag depende yan sa desisyon ng Supreme Court Magkabayan. Kasi nga siyempre, hihintayin pa rin dito yung magiging sagot ng Supreme Court doon sa inihain na motion for reconsideration ng taga-Kamara Magkabayan doon sa Supreme Court. Magdepende pa ho yan, di ba? Depende ho yan kung babaliktad yung Supreme Court Magkabayan. Pwede ulit yang huhugutin. Pero ang sinasabi ng mga DDS, wala na daw Magkabayan, gorgor na daw, patay na daw, terminate na daw. Wala nang mangyayari daw na impeachment trial kay Sara Duterte. Kaya nga, ginsave ko muna yung mga pictures nila na sila ay tumatawa Magkabayan. Kasi kapag merong mangyayari na ito ay mababaliktad ang kanilang ginagawa, well, ipapakita ko ulit dito ang kanilang picture na sila ay tumatawa Magkabayan. Diba? Tawang-tawa talaga yung mga DDS pati nga yung mga DDS senators. Tatanungin natin, itong si Bongo, itong si Bato de la Rosa, itong si Robin, itong si Amy Marcos, tatawa pa kaya sila kung darating na yung warrant of arrest dito, either kay Bato de la Rosa or either dito kay Sara Duterte Magkabayan? Tatawa pa kaya sila? Kasi according kay Trillanes, siguro mga this coming December na Magkabayan, darating yung warrant of arrest galing sa ICC. Either end of this year or early next year Magkabayan. Early next year siguro nasa mga January, February, or March. Pero nung nakita na ho nila at saka narinig na nila itong sinabi ni Trillanes, alam natin si Trillanes, kapag siya yung magsasabi Magkabayan, mangyayari talaga yan, di ba? Sabi ni Trillanes, by the end of this year or early next year, darating or ilalabas na yung warrant of arrest. Hindi natin alam kung ito bang kay Bato de la Rosa ang unahin or si Sara Duterte Magkabayan. Itong unahin ito si Bato de la Rosa or si Sara Duterte Magkabayan. I believe
itong si Sara Duterte. O, di ba? So, magiging happy pa kaya itong mga DDS. Kaya nga, save ko muna ang kanilang mga pictures na sila ay tumatawa makaabayan. And also, ipapakita ko rin po sa inyo itong pagsisinungaling ni Maharlika Makaabayan na sabi niya na gorgor na daw yung impeachment trial kay Sara Duterte. Well, good news mga palangga at talaga namang alam na natin to and expect na natin kasi prior to that deliberation sa Senate, talagang nakita na natin may mga naglabas na ng komento na mga senador na talagang mababasura or magugurgur na nga itong impeachment kay Inday Sara, right? Okay, so of course happy tayo at least mabawasan yung burden o yung mga iniisip ni VP Sara patungkol dito. Pero definitely alam niya na talagang ito ang papatutunguhan nitong impeachment, impeachment deliberation, okay? Nitong mga senador diyan kahapon sa Senado. O, di ba? Tingnan nyo makaabahan ko, sure na talaga itong si Hitan. Kasi according sa kanya, alam na daw ni Sara Duterte yung magiging desisyon ng debate doon sa Senado tungkol sa kanyang impeachment trial makaabayan. Tingnan nyo ang sinabi ni Hitan. Alam na daw ni Sara Duterte yung magiging desisyon dyan makaabayan. Siyempre, alam na alam talaga ni Sara kasi nga pinakain niya Di ba? Pinakain niya yung mga senator makaabayan. So, busog na busog yung mga senator. So, yun po ang nangyari. Alam na ni Sara yung naging desisyon makaabayan. Pero, what if mag-iba bigla yung ihip ng hangin doon sa Supreme Court makaabayan? Diba? Dito sa inihain na motion for reconsideration ng taga-kamara. Sana merong magandang outcome yon. And also, ipapakita ko rin po sa inyo makaabayan, diba meron sinabi itong si Amy Marcos tungkol kay Speaker Romualdez, tinawag niya na bunjing makaabayan. Diba? Gunggong talaga Parang hindi niya pinsan makaabayan. Tinawag niya na bunjing, tinawag niya na buaya, kahit baby pa daw na buaya, parang si Lulong na daw makaabayan. For more details, let's watch this. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? O, di ba, gonggong mga kabayan, parang hindi niya pinsan, Gusto niyang papalitan ito si Speaker Martin Romualdez kasi nga gusto niya yung Duterte ang iupo or mga allied na mga Duterte ang iupo bilang Speaker makabayan. At kapag nangyari yan, lago talaga si PBM. Hindi malayo na siya ay mapapalitan makabayan or matatanggal sa pwesto. Kasi wala na pong nadidepensa at saka nagtatanggol kay PBM dyan sa Kamara Makabayan. Yan kasi ang gusto ni Amy Marcos. Di ba kung talaga So, totoo yung sinasabi ng mga hula last 2022 Makabayan na ang sisira dito kay PBM ang kanyang kapatid na si Amy Marcos at ang kaibigan ni Amy Marcos Makabayan. Yun kasi ang hula ni Joby Vargas, di ba? Year 2022, yan na po ang prediction ng mga hula na si Joby Vargas Makabayan na ang sisira dito kay President PBM mismong kanyang kapatid Makabayan. So ito na nga, nakikita na natin at nangyayari na talaga. Di ba? Gunggong talaga Itong si Amy, kung tinawag niya na spoiled bonjing, ito si Speaker Martin Romualdez, ang bagay rin po itatawag dito kay Amy Marcos Makabayan, basura ng lipunan.
Tama ba si Sir Ivan? Yan ang bagay dito kay Amy Marcos. Basura ng lipunan. Bakit? Hindi naman kasi siya nagtatrabaho para sa taong bayan. Siya ay nagtatrabaho para sa kanyang personal interest at saka protektahan itong mga Duterte Bakabayan. Doon siya nakafocus, hindi sa taong bayan. Katulad sa mga DD senators, hindi sila nagtrabaho sa taong bayan kundi nagtrabaho sila sa isang tao o sa isang pamilya lang. Pamilya Duterte Bakabayan. So ang bagay na itatawag natin kay Amy Marcos at saka sa mga DD senators, basura ng lipunan. Ang layo talaga noon ni Amy Marcos dito kay Speaker Martin Romualdez kasi kay Speaker Martin Romualdez tapat siya at tumutulong siya kay PBBM para mapaganda pa ang ekonomiya ng ating bansa at para mapaganda rin ang buhay ng mga Pilipino makabayan. Tumutulong si Speaker Martin Romualdez kay PBBM. Pero si Amy Marcos na puro lang dakdak at paninira, hindi man lang tumulong kay PBBM. Tapos parang hindi siya pinsan makabayan, no? Kung sarap pitikin tinga eh. Sa pitikin, kurutin at saka ihulog doon sa buhaya makabayan. Gonggong dun si Amy Marcos. So ito ngayon ang sagot ng mga congressman makabayan. For more details, let's watch this. Nananawagan siya na kung meron daw dapat palitan, it should be the House Speaker. Any message po, Kong Zia and Kong Joel? The House decides as a whole. Our decision is based on what the Speaker has delivered. We delivered 100% of the LEDAC priorities. He is inclusive, he listens to all concerns, and he actually inspired us to work harder as representatives. So that is the basis why all of us voted Speaker Martin Romualdez to remain in the speakership in this 20th Congress. As to exactly what would be my personal opinion, sabi ko nga, I have personal opinions on each of these senators, but I keep it to myself. I would just like to borrow her own words, no? To Dedma, to make patol is human. To Dedma is divine. So, Dedma na lang kami. Basta sa amin, si Speaker Martin Romualdez delivered, and we will still continue to support him and his leadership. Kami po kasi hindi po kami nagre-resort sa mga ad hominem. So kami po ginagalang po namin ang Senado at ang mga lalong-lalo na ang Senado bilang isang institusyon. Kaya kami po magtatrabaho lamang po dito sa Kongreso, pero kami po kasi ay ang nire-representa po namin dito ay yung taong bayan, at yung taong bayan po ay natili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresolba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming House Speaker dahil ang issue po dito ay accountability. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Okay, so ang question natin, agree ba kayo na itong mga DDS senators ito, included si Amy Marcos, sila ay basura ng lipunan makabayan? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So, before tayo magpatuloy makabayan, syempre, shout out natin. Nandyan natin mga viewers, sila si Ma'am Jane Villanueva from Pasig, Hatsu Luwalhati Divel from San Pablo City, Laguna. I-shout out natin si Tarhata Pagaryungan, Sarah Bertman Vlog, Jovita Gibson, Tis Faraon, Roy Oy, Hi to Los Makiber. Nandyan rin si Dodi, Mr. and Mrs. R.R. Anadlas from Kuwait. Hi to Joanna Navalta. Shoutout natin si Jill Coligado, Bessie Bezzy Buddy. Nandyan rin si Sports Shinobi from South Korea, Zinaida Anulacion, Marilyn Ortiguero. Hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argelies, and Derek William Mayo. Okay. So mga kahabahan ko, siya nga pala
I-like naman natin ating vlogs mga kabayan. Malaking tulong ho yan. Kung hindi man kalabisan sa inyo, sana i-share po natin ating mga vlogs mga kabayan ko para makaabot ito sa mga kababayan natin at para makita nila ang ating vlogs dito po sa mga viewers, mga kababayan natin na nabulag kasi binulag sila ng mga fake news peddlers mga kabayan. Okay? So please, like and share. Okay? So anyways, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito ngayon ang tanong ko lang po ito bilang mamamahayag at bilang political bloggers. Ako po ay matagal na, dekada na sa larangan ng broadcast industry, broadcast business bilang mamamahayag. Saan aabot? Anong susunod na mangyayari? Dito po sa naging epekto na ginawa ng Senado ng Supreme Court tungkol sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. In-archive, dinismiss, nag-try na i-dismiss, 2 beses na nag-try na i-dismiss, pero ngayon archive ang ginawa. Ginamit ang desisyon ng Supreme Court. Hindi yan matanggap ng taong bayan na matitino. Di bale yung mga DDS, huwag na nating isali yun. Although taong bayan pa rin sila, pero hindi sila pumapayag na sila'y taong bayan. Iba raw sila. Okay? Anyway. Magiging threat ba sa national security? Magiging threat ba sa Marcos administration ang galit ng mamamayan? Dahil dito sa nangyayari na ginawa ng mga senador na hindi nakapaghintay ng final decision ng Korte Suprema kung ano ang mangyayari sa impeachment, kahit initial na ruling pa lang ay ginamit na nila para patayin at i-archive ang article of impeachment. Hindi natin masising nawala na ng tiwala, nawala na ng pag-asa na pwedeng panagutin sa ilalim ng ating batas ang mga posibleng umaabuso ng aabuso sa pera at kapangyarihan sa pamahalaan na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Lalo na ngayon, napakarami pong mga abogado sa pribadong sektor, veterano man o hindi, retirado o hindi, nantingin nila mayroong pananagutan si Sara Duterte. Dapat magkaroon ng trial, dapat magkaroon ng pagdinig, makita at madinig ng taong bayan ng ebidensya at paano kontrahin ng mga abogado at ni Sara Duterte. Hindi po ibinigay ng Kongreso, hindi ibinigay ng Senado. Dahil naniwala sila sa initial, sinasabi ko initial, kasi nga po meron pang motion for reconsideration. Walang pwedeng magbawal sa taong bayan kapag nagsalita sa tamang pamamaraan. Halimbawa, kilos protesta, mga demonstration, press conference, paggamit ng social media, paggamit ng traditional media sa kanilang galit at sama ng loob dito sa nangyayaring ito. Ilang buwan na hinihintay na magkaroon ng trial dahil ang paniniwala ng marami, trial and decide ang trabaho ng Senado, hindi dismissal at archive ng kaso. Try and decide, makinig sa ebidensya at sa depensa bago sila mag-decide, pero hindi po umabot doon. So, ginamit ang Korte Suprema sa isyong ito. Kaya lahat ng Pilipino dito at sa labas ng bansa may mga kanya-kanyang opinyon. Pero ako'y naniniwala mas marami ang hindi natuwa, mas marami ang actually nagalit dyan sa nangyaring ito sa Senado. Dahil ang Senado ang pumigil sa katotohanan. Ang Senado ang pumigil sa paghaharap ng ebidensya at pagdidepensa ni Sara Duterte sa mga article of impeachment, graft in corruption, pang-aabuso, pagmumura, at pag-uutos sa buhay, kuhanin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Ganon pong katindi ang mga aligasyon. Pero hindi pinagbigyan ng Senado. May latag ang ebidensya at may latag ang depensa ng kampo ni Sara Duterte. Taong bayan ang natalo rito. Taong bayan ang pinagtakpan nila rito. Pinulitika, tineknikal, kinampihan,
ang iinsulto pa yung ibang mga senador, nagtatawanan pa, ang gaganda ng ngiti, habang kanilang dinidismiss at ina-archive ang kaso. Iilan at makikita mo sa mukha ng mga senador ang malungkot doon sa kanilang ginawa. Marami masaya. Halos magpiesta sa katuwaan. Kitang-kita mo sa harap ng kamera sa telebisyon, sa social media habang nagdidebate, nagkukumpul-kumpul. Yung mga senador identify sa Duterte, Villar, Marcos, Padilla, Jingo Estrada, at saka po si sino ba yung isa pa? Si Villar, tama. At Marcoleta, nasa likod niya yung mga senador. Yung Duterte 7. Nagkunwari pa si Marcoleta na siya hindi kasama sa Duterte 7. Hindi daw siya kasama doon. Pero yung kanyang ginawa, higit pa sa Duterte 7. Siya talaga yung maka-Duterte. Ganun ang dating sa aking opinion. Kaibigan ko, kilala ko siya, si Marcoleta. Pero nagkamali din ako. Akala ko magbabago na siya sa nakaraang ilang araw at linggo. Pero ang kanya sinasabing hindi siya maka-Duterte, hindi siya Duterte Black, hindi siya Duterte 7, kabaliktaran pala yun. Ang aking description, higit pa sa Duterte Black, Duterte 7. Para siyang abogado ng mga Duterte. Para siyang abogado na senador ng mga Duterte sa Senado sa ngayon. Yan po yung aking opinion. Huwag ka magagalit, Senador Marcoleta, yan ang aking obserbasyon. Kahit kilala mo ako, kilala kita. Pero entitled ako sabihin ko yan, paninindigan ko yan. Base sa nangyayari, base sa ginawa mo, base sa mga sinasabi mo. Sa tingin ko, nagkunwari ka lang. Before, nag-decide ka na i-dismiss o i-archive ang kasong ito, na ikaw ay hindi maka-Duterte, pero higit pa ang ginawa ng senador na ito. So kayo po, mga kaibigan, malaya kayong makapag-comment at reaksyon. Ang aking pong panawagan bilang Pilipino, bilang mamamahayag at political blogger, magpakahinahon pa rin. Pero karapatan nyo na kayo maghayag ng inyong mga grievances. Sana sa mga tamang lugar, tamang venue, at huwag maistorbong iba. Legal at naaayon sa batas. Freedom of expression, freedom of assembly, malayang pamamahayag, mahayang paghayag, yan ay sinasabi ng saligang batas. Walang pwede magbawal yan. Pwede po niyong gawin yan. Pero kailangan po maging maingat lang. Walang pwedeng pumigil sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa tamang pamamaraan. Yan po yung aking nakikita at tinatanong. Magiging threat ba sa national security? Magiging problema ba ng Marcos administration? Itong sipa, galit, disappointed, o kung ano man pang pwede natin sabihin, mula sa mga mamamayang umasa, naghanap ng katotohanan at katarungan, pero pinatay, inarchive ang proseso at kaso. So kung hindi maganda yung kalalabasan ng i-final ng Kamara na motion for consideration doon sa Supreme Court mga kabayan, kung sakaling hindi maganda yung kalalabasan, no, well, meron pong next move na gagawin yung Kamara. Kasi nakita ko kahapon sa press con doon kay Representative Joel Chua mga kabayan na meron sila nakahanda na next move. Kung sakali lang na hindi maganda yung kalalabasan na i-final nila na motion for reconsideration doon sa Supreme Court. At saka, hopefully, next makaabayan, ICC na. Klaro yung ICC. Diba? Agree ba tayo na dapat ICC na yung next move makaabayan? Yan po'y kaabang-abang. So anyways, kasama rin natin, nandyan si Shirley Risman, Hartsu Bronsky, Tony De Los Reyes, Phil Macabato, isatat natin si Ashen, Lito Bungalan at sa Bungalan family na nandyan sa Muntinlupa City, Hartsu Evelyn Garcia, nandyan rin si Evangeline Sanchez from Pangasinan, Teresita Marquez, Sally Abuan Mills from Melbourne, hi to Rita Mejia, Rosemary Ritualo from UK, Regina Oxon, David Kian, si Rocabo, hi to Marlene Sale, Elena Lau, and hi to Lilian Lalyabe. Okay. So mga kabayan ko, ipapakita ko sa inyo yung part 2 ng episode 3 ng podcast ni PBM. Yung interview niya kay Ivan Mayrina mga kabayan. For more details, let's watch this.
Mr. President, lately, napansin namin, kaming nag-cover sa inyo, you have been personally gracing and announcing government efforts that provide immediate relief to Filipinos. Most recent of which, ito hong inanunsyo ninyong zero balance billing sa mga government hospitals, benting bigas for larger population, free or discounted fares sa public transport. Ito ho'y well received as expected. And it appears to be working in your favor dahil pataas po ang inyong mga numbers, trust and approval numbers. Ito ho ba'y paraan to win back people's trust and approval? Ito hong ginagawa ninyo? Hindi ganun ang approach namin. We don't work according to surveys, not really. What we do is, if is there a way, pag may nagre-reklamo, sinasabi, mahabang pila sa PhilHealth, anong pwede natin gawin para mas maginhawa? Yung mga seniors na kailangan tulungan natin, o sige, bigyan natin ng diskwento dun sa mga sa mga tren. O tapos yung commuters, kasi araw-araw yan eh. So, anything that we can do to make things easier, kahit na hindi discount, yung digitalization nga sa PhilHealth para hindi ora-oradang nakapila ang tao para makapag-claim lamang. So, all of these things are being done because we have many big plans, malaking proyekto na ginagawa natin na it will take matagal pa yan, nasisimulan pa lang, matatagalan pa yan. Ngunit there are many things that we can do that affect people's lives and help people's lives, make it more easy, cheaper, easier, more convenient, save time, all of those things that are valuable to all of us. Pagka meron kami nakitang ginagawa, yun ang ginagawa namin. It's not really to try and do anything. The other thing is that hindi sapat yung aming pagbalita sa tao kung ano yung mga bagong serbisyo na nalaan na. Kaya ngayon, sinasabi namin, and it's important na nandoon ako because when the President goes, it highlights whatever that is. Like today, we started the Bayanihan Estero program, which is cleaning up the esteros. Ngayon, na nandun ako, siyempre, lalabas sa news yan, lalabas sa dyaryo. Alam ng tao na may ganun. So, they can volunteer, they can help in any way that they can. That kind of thing. Or, may pasyente wants to go to the hospital. Ngayon, alam na nila. Ngayon, dati hindi nila, paano ba yung PhilHealth na yan? Ano ba yung mga, Ngayon, alam na nila. Kaya hindi na sila mag-hesitate na pupunta. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term, band-aid, o papogi? But hindi raw ho ito, they do not really provide meaningful improvement in people's lives. Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant siya. Maraming gamot yan medyo mahal pa. Libre na, hindi na siya pupunta na siya, itutuloy na niya. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Halimbawa ho yung sa bigas, halimbawa. Instead of subsidizing, bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to produce more para mapababa, things like that. Yung mga ganong observations. And that is why we have, in the last planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos nga natin ang production. Ang katotohanan, gamitin lang natin yung bigas bilang halimbawa. Yung 20 piso, ngayon lang namin nagawa dahil ang dami munang kailangan ayusin. Kailangan bawasan yung smuggling. Kailangan isara yung mga warehouse na nag-hoarding. Kailangan magbigyan tayo ng makinarya para sa farmers. Kailangan magbigay nga tayo ng tulong sa mga farmers. Kailangan natin maibigay yung CLOA para dun sa agrarian reform. Hindi pa nagawa nung bago kaming upo, wala pa lahat yan. So, sa nakaraang 3 taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon may kakayahan na tayo. But we're still heavily subsidizing the benting bigas. It should not be that heavily subsidized. In fact,
Liliit po ang subsidy in the coming It years? should come habang yung production natin gumaganda. Bababa ng bababa yan. But we got to naabot na natin yung punto na masabi natin, kaya na natin ito. We can afford it. We can afford the subsidy. And as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Ito, nabanggit natin yung zero balance billing kanina, tumbenting bigas. Marami din ho kayo mga binanggit sa zona ninyo na pangako that you intend to do in the next 3 years of your term. Yeah. New classrooms, bulilit centers, on other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay doon 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Yung mga ganong klase. Pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantusto sa mga proyekto? Because right now, 17.2 trillion, to many Filipinos, normal naman po may utang sa mga tao, but the number 17 trillion is staggering at nakakatakot. Yeah, but even if you look at any, the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Pero may kinikita. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para palakihin ang negosyo, para pagandahin yung whatever, restaurant or sari-sari, whatever it is. Huwag natin tinitignan yun lang, trillion. As an absolute Sir, number. it's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan niyo yung asset. Nadadagdagan yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa ako, pinakamalaking asset natin, Pilipino, yung manggagawang Pilipino. So yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta na trabaho. Ito yung talagang magandang Tama rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt is contingent on how we are able to combat corruption? Nabanggit nyo kanina kasi, umuutang tayo na ninanakaw lang nila. Yeah. Kung mapigilan po natin yun, mapapababa utang ng Pilipinas. Dahan-dahan, mapapababa natin yan. Slowly, we will bring it down. Kahapon ho, nag-anunsyo ang SSS na magkakaroon ng dagdag sa pensyon. Ang sabi po ng SSS, it will not necessitate additional contributions, but it will slightly shorten the fund life of SSS. How will this work, sir? Well, that's fine. Because the SSS is growing anyway. Our population is growing. Our working population is growing. So yun ang bawi dun. It will continue to grow. In fact, in our estimation, SSS, in terms of its fund, is growing at such a rate that it will be bigger than GSI soon. Okay, so regarding dun sa napag-usapan nila na utang ng Pilipinas makabayan ko ng 17 trillion pesos, according sa mga expert, at saka meron kasi niyang prediction makabayan na before daw matapos yung term ni PBBM, malaki yung maibawas na utang ng Pilipinas makabayan. So yan po ang prediction. And I have trust and faith kay PBBM na yan po talaga ay mangyayari makabayan. And also meron pong good news dito sa bigas makabayan and also sa mga magsasaka kasi nga yung gobyerno natin mag-stop muna na mag-import ng bigas makabayan. Yes, mag-stop po for 1 month yata, yun if I'm not mistaken, para makakabawi yung magsasaka makabayan, para makakaipon sila at saka makakasave sila ng billions of pesos. Malaking tulong ho yan. So yan po ay kasama sa ating balita dito sa ating Good News Makabayan. For more details, let's watch this. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaaring makamit ng Pilipinas ang target na maging upper middle income country. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang foreign policy address sa New Delhi, kung saan ay nilahad din ng punong ehekutibo na kabilang ang Pilipinas sa mga ekonomiyang mabilis ang pag-angat. Kasabay nito, kinilala din ng Pangulo ang anyay partnership ng Pilipinas at India sa kalakalan, kung saan sa nakaraang 2 taon ay nalagpasan at patuloy pang tumataas sa 3 bilyon dolyar. Dagdag ng Pangulo na hindi natatapos sa pangkaunlaran at kalakalan ang ugnayan ng dalawang bansa. Naging mas malawak pa niya ito sa maraming aspeto at sumasaklaw na din sa larangan ng kalusugan, turismo, agrikultura at iba pa. We remain bastions of democracy, but this time
we are also amongst the most ascendant economies. The Philippines is on the cusp of upper middle income status, attainable as early as next year. Samantala, nananatili pa rin kabilang ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economies sa emerging Asia. Ito ay matapos makapagtala muli ang bansa ng paglago sa ikalawang quarter ng 2025. Tiyaking mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang siniguro ng gobyerno matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address na walang saysay ang magandang lagay ng ekonomiya kung marami pa rin ang nahihirapan. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, lumago ng 5.5% ang gross domestic product ng bansa para sa second quarter ng 2025. Mas mataas ito sa 5.4% GDP growth noong first quarter, pero mas mababa sa 6.3% sa second quarter ng 2024. Naging main contributors sa economic growth ang wholesale and retail trade at motor vehicles and motorcycles repair na lumago ng 5.1%. Public administration at defense at compulsory social security sa 12.8% at financial and insurance activities na may 5.6% growth. Lumago rin ang lahat ng major economic sectors tulad ng agrikultura, forestry, fishing, industry at services. Para sa household consumption, naitala ang 5.5% na pagtaas habang lumago rin ang government consumption, gross capital formation, exports at imports sa kabila ng global uncertainties. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, nananatili ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa Asia at naungusan pa nito ang China at Indonesia. Pero ang tanong, paano nga ba ito mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino? Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, sa nalalabing 3 taon ng Administrasyong Marcos ay mas paigtingin pa ang mga programang nakatuon sa edukasyon, kalusugan, food security, at digital at physical connectivity. Sisikapin ding gawing mas abot kaya pa ang essential goods, kaakibat ng paglika ng mga dekalidad na trabaho at pagpapalakas ng investments. We are going to focus a lot of efforts, including in the budget, for education, health, social protection, connectivity, both digital and physical, and food security. So those are the things that what our president mentioned as mga services na must be felt, must be experienced by ordinary Filipinos. Pero upang makamit ang mga ito, iginit ng DepDev na kailangang may pagpatuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ibang balita, nakabawi na po ang sektor ng agrikultura sa ikalawang quarter ng 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang agriculture and fisheries production sa 5.7% mula sa contraction na 3.2% sa kaparehong panahon noong nakarang taon po yan. Sa katunayan, umabot sa higit 437 billion pesos ang halaga ng produksyon sa sektor. Git po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patunay ito na nasa tamang landas ang kagawaran para mapatatag ang agriculture sector. Sa kabila nito, aminado din po ang kalihim na marami pang dapat gawin para makamit ang target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na modernong agricultural sector kung saan tiyak na anihin ng mga magsasaka at mga mangingisda ang kanilang mga pagsisikap. Kabilang aniya sa mga ipinatutupad na reforma ay ang isinusulong na pagbabago sa Rice Tarification Law, disease control programs at paglalagak ng investment sa logistics, research and development at iba pa. Walang sinayang na panahon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagpapatuloy na state visit sa India. Sa katunayan, sa mga business group naman humarap ang Pangulo para ibida ang ating bansa at hikayatin na mamuhunan sa ating lumalagong ekonomiya. Muling ginampanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagiging chief salesman ng bansa matapos pangunahan ng CEO Roundtable sa New Delhi. Dito mismo ang Pangulo ang humikayat sa Indian business groups na maglagak ng puhunan sa Pilipinas sa harap na rin ng lumalagong ekonomiya ng bansa. Our investment environment is the most open and liberal that it has ever been. And because economic growth must rest on strong human capital, we also enacted the Enterprise-Based Education and Training Framework Act, or EBET. This law
builds a structured pathway for collaboration between business and the academe, aligning training with industry demand and preparing our workforce for globally competitive careers. Dito ay ibinida rin ng Pangulo ang mga ginawang hakbang ng pamahalaan para bigyang importansya ang mga investor, kabilang na ang pagpapatupad ng Green Lane, pagtugon sa red tape, pagpasa ng Public-Private Partnership Code of the Philippines, Create More Act at iba pa para sa seamless na pagpasok ng high-impact projects. Patunay lamang anya ito na nakikinig ang Pilipinas sa nais ng investors. Itinulak din ng Pangulo sa naturang pulong ang Preferential Trade Agreement ng Pilipinas at India at inatasan ng Department of Trade and Industry na gawin ang mga kinakailangang hakbang para matuloy ang naturang kasunduan. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership. And we are working very hard together to find the common ground so as to make the passage or the agreement of the PTA come as quickly as possible. Kasunod nito, inatasan din ni President Marcos Jr. ang DTI na mas palalimin pa ang ugnayan sa kanilang counterpart sa India para sa iba pang mga posibleng trade and investment. We have just, again, with the discussion we were having is to decide is that we will not only are we going to organize a joint working group on trade and investment, but we will also probably granulate that down to industry-specific working groups so that you're talking apples to apples, oranges to oranges. And of course, the government will be there to take notes and to understand what's needed by both sides to make all of these things happen. Bilyon-bilyong piso madagdag sa kita ng mga magsasaka dahil sa pansamantalang importation ban sa bigas. Kaugnay niya, nilinaw ng DA na sapat ang supply ng bigas sa kabila ng rice importation ban. Naomi, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas. Sa kabila ito ng nakaambang pagpapahinto ng pag-aangkat ng bigas sa susunod na buwan. Sa liit ng kinikita sa paglalako ng candy, tig 20 pesos na bigas ang inaasahan ni Lola Edna para makatawid sa pang-araw-araw na gastusin. Mahalaga po sa amin mahirap. Mas matipid po dito. Yung natitipid niyo po, saan niyo po ginagamit? Siyempre, bili ng ulam. Simula Setyembre, pansamantalang ipatitigil ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aangkat ng bigas. Tatagal ng 60 araw ang importation ban. Sa kabila nito, paglilinaw ng Department of Agriculture, tuloy ang bentahan ng tig 20 pesos na bigas. Sapat ang volume, ang supply, inventory ng ating bigas. Wala tayong inasahan ng biglaan, sudden price surges ng bigas in the coming days, even with the import ban. Para kanino nga ba ang rice importation ban? Ayon sa palasyo, layo nitong protektahan ang mga magsasaka sa panahon ng anihan. Kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. Tala ng Bureau of Plant Industry, umalo na sa 2.4 million metric tons ang dami ng inangkat na bigas simula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Dahil mas mura ang imported rice, binabarat ang ani ng mga magsasaka. For the last month, past 2 months, the prices have been at 8 to 10 pesos per kilo. And the cost of producing the palay is by PSA data is 14.75 per kilo. So there's a big loss that is being experienced by the farmers. The importation ban definitely will help them. Dapat immediate but nevertheless, it still is a good move and a welcome news for us. Sa pag-iikot ng DA sa Nueva Ecija, mula 11 pesos nakaraang linggo, tumaas na ngayong araw sa 15 pesos ang per kilo ng palay matapos i-anunsyo ang rice importation ban. Inaasahang lolobo sa 11 milyong tonelada ang aanihin ng mga magsasaka ngayong May na harvest season. Kaya ayon sa DA, sa kabuuan,
sa bawat piso na pagtaas sa farm gate, ang babalik sa ating mga magsasaka ay 11 billion pesos. Naomi, siniguro rin ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na pag-aabot ng suporta sa mga magsasaka ngayong anihan, gaya na lamang ng mga rice processing facilities na naglalaman ng dryers o makina na nagpapatuyo ng palay. Mahalaga yan dahil ngayong season, inaasahan na tag-ulan at kapag tuyo yung palay ng ating mga magsasaka, mas mataas yung halaga na kanilang maibebenta sa mga traders. May correction pala no, kasi ang sabi ko mga kababayan ko na yung importation ban is 1 month. 60 days pala, so 2 months makabayan. O di ba maganda yan dito para malaking tulong yan dito sa mga kababayan nating mga magsasaka. Tapos sabi pa ng mga DDS, wala daw pakialam, hindi daw binigyan ng halaga ng Marcos admin ang mga magsasaka makabayan. Tapos ang dami nag-comment no dyan sa Facebook natin na siya daw ay magsasaka, kawawa daw sila kasi daw binabarat sila ang kanilang palay makabayan. Siguro hindi niya alam. Bakit? Kasi hindi naman siya totoong magsasaka makabayan. Puro lang yon mga paninira, ginagamit nila yung kanilang mga piki na account makabayan. Di ba? Ang totoo yan, mahal na mahal ni PBBM yung mga magsasaka. At full support talaga ang gobyerno ni PBBM dito sa mga magsasaka. O di ba? So yan ay good news. 2 months, importation ban makabayan, makakabawi dito yung mga magsasaka. Okay? So anyway, kasama rin natin si Birds Lumibaw from Hong Kong. Nandyan rin si Zinaida Anulacion, Mila Eleanor Castaneto Hernandez, Haitsu Pitas Mierna, Johanna Toiler. Nandyan rin si Mirna Borromeo, Lita M. Madronio, Mones Doctolero, Lita M. Elina Cao. Nandyan rin si Cameron Camensa, Roger Gallardo, Felicitas Manibog, Conrado Jr. Makutay. Hi to Testo Maliwan, Robin Basinga Salindong, JRN, Eve Chu, Biole Benaventura, Sally Abuan Mills. Hi to Elmer Pinaranda. Nandyan din si Apple Nas, Sonia Hasigawa, Lolo Benito, Jaco Jerry Cabreros. Hi to Nida Ichhaka, Hilda Modisto from Leyte. I-shoutout rin natin si May Bilaro, Lorna O. Villanueva from UAE, Annabel Hoson, Edwin Santos, Hilda Baldovino Pita, Josie Buhay, Glory Ortega, Gareth Batarena, and hi to Mins, Niyaka Nolpez. Okay. So makahabaan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, sa aking pinagdaraanan sa araw na ito, bigyan mo po sana ako ng tiyaga. Kapag gusto kong sumuko, tulungan mo po akong magpatuloy. Kapag ang mga bagay ay taliwas sa akin, pakiusap na bigyan ako ng pananampalataya. Pakiusap na bigyan mo po ako ng lakas ng loob na gawin ang anumang kailangan kong gawin. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon sa Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Yeah. Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo, sobrang anggas pero tumakbo. Baklang ito, Destinya rocket, bading na mapangit, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, sila'y mangga badeng. Hey! Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak
sila'y mga bading. Hey! Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Takot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Takot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Bestia mi Roque, badin na mapanghe. Parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, sila'y mga